Maligayang araw sa iyo. Ito ang unang linggo ng iyong pagkatuto sa asignaturang ito para sa final term. Para sa linggong ito, iyong pag-aaralan ang panibagong anyo ng isang akademikong papel. At iyan ay walang iba kundi ang posisyong papel. Ngunit bago yan, ating purihin ang Panginoon. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagpala at bukal ng biyaya, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay dito sa lupa. Gabayan mo nawa kami sa aming mga desisyon sa buhay. Nawa aming piliin ang nakabubuti sa aming sarili, sa aming pamilya at sa aming kapwa. Higit sa lahat, hayaan mong mapagtanto namin ang tamang desisyon na naaayon sa iyong kalooban. Ang desisyong magpapabago sa aming buhay upang ikaw ay aming tunay na paglingkuran. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, posisyong papel. Sa araling ito ay tatalakayin ang isang paraan ng pagpapakita ng isang masining na pagpapahayag ng mga katwiran sa pamamagitan ng pagsulat ng isang posisyong papel. Ano nga ba ang isang posisyong papel? Ito ay isang sanaysay na naglalahad ng opinyon hinggil sa isang usapin. Ito rin ay isang kagaya ng isang debate na naglalayong maipakita ang katotohanan at katibayan ng isang tiyak na isyong kadalasan ay napapanahon at nagdudulot ng magkakaibang pananaw sa marami, depende sa persepsyon ng mga tao. Ang layunin naman ng posisyong papel ay mahikayat or maengganyo ang madla na ang pininiwalaan ay katanggap-tanggap at may katotohanan. Mahalagang maipakita at mapagtibay ang argumentong pinaglalaban gamit ang mga ebidensyang magpapatotoo sa posisyong pinaniniwalaan o pinaninindigan natin. Ayon naman kay Grace Fleming, siya ang sumulat ng artikulong pinamagatang How to Write an Argumentative Essay. Ang posisyong papel daw ay pagsalin o pagsuporta sa katotohanan ng isang controversial na issue sa pamamagitan ng pagbuo ng isang kaso o isang usapin para sa inyong pananaw o posisyon. Kapag nailatag na ang inyong kaso at ang inyong posisyon hinggil sa isang issue, mahalagang mapatunayan totoo at katanggap-tanggap sa pamamagitan ng paggamit ng mga ebidensyang pinapapalooban ng mga katotohanan at opinyon ng mga taong may otoridad hinggil sa paksa, karanasan, estadistika at iba pang uri ng katibayang magpapatibay sa posisyong pinanghahawakan. Saan nga ba ito inilalathala? Saan inilalathala ang isang posisyong papel? Una, sa akademya. Nagbibigay daan ang mga posisyong papel sa akademya upang talakayin ang mga umuusbong na paksa ng walang eksperimentasyon at orihinal na pananaliksik na karaniwang makikita sa isang akademikong pagsulat. Karaniwang pinagtitibay ng isang dokumento ang mga kuro-kuro o mga posisyong iniharap gamit ang ebidensya mula sa malawak at objetibong talakayan ng naturang paksa. Ito yung mga sinusulat sa loob ng paaralan upang lubos na maintindihan ng mga mag-aaral. Pangalawa, ang politika. Ito ang pinakakapakipakinabang ang mga posisyong papel sa konteksto kung saan mahalagang nakadetalye ang pag-unawa ng pananaw ng isang entidad. Sa gayon, karaniwang itong ginagamit sa mga kampanya, organisasyong pampamahalaan, sa mundo ng diplomasya at sa mga pagsisikap baguhin ang mga kuro-kuro sa pamamagitan ng pamamathala ng lingkurang bayan at branding ng organisasyon. At pangatlo, ang
batas. Okay? Sa pandaigdigang batas, ang terminolohiyang ginagamit para sa isang posisyong papel ay idem memoire. Okay? Ang isang idem memoire ay isang memorandum na naglalahad ng mga maliliit na punto ng isang iminumungkahing talakayan o di pinagsasang-ayunan na ginagamit lalo na sa mga di-diplomatikong komunikasyon. Okay? Mga batayang katangian ng posisyong papel. Una, narito ang depinadong issue na kung saan ito ay kailangang malinaw na may paliwanag ang isang issue. Okay, ang mga posisyong papel kasi ay hinggil sa mga controversial na issue, mga bagay na pinagtatalunan ng tao. Ang issue ay maaaring mula sa isang particular na okasyon o sa isang nagaganap na debate. Ano't anuman ang pinagmulan ng issue, kailangang maipaliwanag ng malinaw ng manunulat ang isyung ito. Tandaan mo na bilang manunulat ng isang posisyong papel, responsibilidad mong ipaliwanag ng mabuti sa iyong mga mambabasa kung ano ba at tungkol saan ang iyong paksa para sa iyong posisyong papel upang higit na madali nila itong maunawaan. Pangalawa, ang klarong posisyon. Okay, hindi maaaring ang posisyon ay malabo. Okay, maliban sa pagbibigay kahulugan sa issue, kailangang mailahad mo rin ng malinaw ang iyong posisyon bilang isang manunulat hinggil sa iyong paksa. Okay, minsan kasi ang posisyon ay qualified upang ma-accommodate ang mga nagsasalungatang argumento, ngunit hindi maaari ang posisyong malabo o ang intensyon. Madalas kasi na idinedeklara na agad ng author ang kanyang posisyon sa thesis na pahayag sa simula pa lamang ng kanyang sanaysay. Mahalaga na bilang isang manunulat ng posisyong papel, alam mo kung ano ba talaga ang iyong tindig tungkol sa issue o paksa ng iyong posisyong papel. Hindi pwede na ikaw mismo bilang manunulat ay nalilito kung ano ba talaga ang iyong papanigan o paniniwala. So, kailangan ng klarong posisyon. Pangatlo, mapangumbensing argumento. Okay, bilang manunulat ng posisyong papel, layunin mo na hikayatin ang mga mambabasa na magkaroon ng parehong paniniwala gaya ng iyo. Okay, kung ano yung pinaniniwalaan mo, dapat yun din ang paniniwalaan ng iyong mga makikinig o mambabasa. Ngunit hindi maaaring ipagpilitan lamang ang iyong mga paniniwala. Upang makumbinsi mo ang mga mambabasa, narito ang ilan sa mga bagay na kailangang tagilayin ng iyong posisyong papel. Una, matalinong katwiran. Pangalawa, solidong ebidensya. At pangatlo, kontra-argumento. Ano nga ba ang matalinong katwiran? Okay? Upang matiyak na masusundan ng mambabasa ang isang argumento, kailangang malinaw na may paliwanag ang mga pangunahing puntong sumusuporta sa posisyon. Okay? Kailangang iwasan ang pagmamaliit sa oposisyon at iba pang maling pangangatwiran. Sa halip, dapat isaisip mo ang layuning matumbok ang katotohanan. Okay? Halimbawa, kung gusto mong maniwala sila sa iyo, huwag kang magsasabi ng negatibo o masama doon sa kabilang partido. Okay, halimbawa debate. Okay? Dapat malinis yung iyong sinasabi upang mas maniwala sa iyo yung mga makikinig mo. Okay? Ano ang solidong ebidensya? Upang makumbinsi mo ang iyong mga mambabasa na sumang-ayon sa iyong mga itinuturan, mahalagang magbanggit ka rin ng iba't ibang uri ng ebidensyang susuporta sa iyong tindig o posisyon. Okay? Hindi lang iisa o dalawa ang iyong ebidensya. Dapat marami upang mas maniwala sa iyo ang iyong mga tagapakinig. At pangatlo, ang kontra-argumento. Kailangang isaalang-alang ng author ang mga nagsasalungatang pananaw na maaaring kanyang i-accommodate o pabulaanan. Sa pag-accommodate kasi ng isang argumento, kailangang tanggapin ng author ang validity nyon at kina-qualify niya ang kanyang sariling pananaw
bilang isang pagsasaalang-alang. Okay? Sa pagpapabulaanan naman, sinisikap ng author or ng manunulat na ipakita kung paano naging mali ang isang argumento. Okay? Dapat fair. Angkop na tono, okay? Batay sa bigat ng issue, target na mambabasa at layon ng manunulat. Sa pagsulat ng isang posisyong papel, mahalagang alamin din ng manunulat ang wasto at angkop na tonong kanyang gagamitin sa kanyang posisyong papel. Ang pag-alam kasi ng angkop na tono ay makakatutulong upang higit na maging mas epektibo ang isang posisyong papel. Okay, ano nga ba ang mga kailangang isaalang-alang ng manunulat sa pagpili ng angkop ng tono? Okay? Una, bigat ng issue, target na mambabasa at layunin ng manunulat. Ano ba yung layunin ng manunulat? Okay? Kung iyong iisipin ang pagsulat ng isang posisyong papel ay hindi basta-basta. Marami kang kailangang isaalang-alang upang epektibo mo itong maisasagawa. Okay? Gayunpaman, mahalagang tandaan na magkakaiba man ng pananaw ang mga tao, dapat ay matutokang igalang ito. Okay? Kung hindi sila naniniwala sa'yo, igalang mo ito kasi hindi mo mapipilit ang mga tao na maniwala sa iyong posisyon. Maraming salamat sa pakikinig. Batid kong naunawaan at nabigyang linaw ang ating talakayan sa araw na ito. Ang katuloy ng ating paksa ay itutuloy sa ikalawang linggo. Paalam!